And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. And like many of our countrymen, napanood namin. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? Ano nga yan, ma'am? Sabi ko nga, clear namin lahat yan. Kasi they were asking me the legalities. Even if I was abroad, my advice was being sought. And I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So, you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it. Kasi- That I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to the Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. And then that is, I caused this through my brother, Yes, who is the Secretary of the Interior and Local Government. Sir, giving orders is different from giving clearance. Klaruhin natin ito. Well, Ang tinatanong ko is, sinong nag-utos? Because PNP is a uniform organization. Hindi yan gagalaw kung wala mag-uutos. Ang tinatanong namin ng komite, sino nag-uutos? Ikaw sabi mo, you're the one giving the clearance. Ngayon, ina-admit mo na parang sinasabi mo na kung gano'n na lang, ako na nagbibigay ng orders. So, nalalabuan ako doon. Kasi sabi mo, nagki-clearance, nagbibigay ka ng clearance sa kanila. Sa kanilang ginagawa. kasi every step of the way. it's a crisis management time. Kailangan maklear lahat. Dapat malinaw mag-isip yung mga taong kasama sa Nasabihan usapan. mo na ahead of time. Na-clear na lahat yan. Tinatanong nila sa akin kung ano nga. Ang sinabi ko talaga dyan, number one, you can serve the warrant. And number two, Hague. Surrender him to the Hague under the law. That is what the law provides. So ang ibig sabihin, nalaman na ninyo na may warrant bago pa umabot yung March 11, 3 a.m. na sinasabi. Hindi po. Nalaman may clearance ko, na unang-una, before sasabihin ko sa March inyo, 11. nalaman ko po na merong problema nung March 9, ako po yung nasa airport at sinasabi sa akin, mukhang may mga chismis na merong warrant. So balik tayo sa Pero chismis mo yun. Kung alam ko kung totoo yun, hindi na po ako lumipad. I would have stayed here. Pero I had to fly because I had a commitment So nautusan ninyo ng March with 9. the UNODC. So nautusan ninyo ng March 9 si PNP Chief? Hindi ho. Marshall? Nung dumating po yung warrant, yung diffusion order, pinadala po sa akin yan. Siyempre, ang technology naman, nasa Vienna po ako, kahit iba yung oras. Nung nakita ko po yung diffusion order, sabi ko, that's valid. You can serve it. Tsaka may warrant na kasama kasi yun eh. May warrant po kasama na pinadala sa akin eh. Sabi ko, it's a valid warrant. Akala ko yung diffusion hindi warrant. Bakit Hindi ba, may bumalik na kasama naman kong tayo warrant sa yun. unang usapin? It had an accompanying warrant which was given to me. And that warrant which was the one that was served to the former president. Balikan muna natin ang CIDG. Kasi sinabi nga dito sa interview na pinanood natin na alam na ninyo na meron kayong papel sa pag-aaresto. Masasabi ba ninyo na well-planned itong arrest? Kasi it was planned weeks in advance. May nakita tayo dito na naabutan na ninyo, matagal ng plano yan. Pwede ba nating paliwanag itong statement po ninyo, anticipation? Kasi yan ang, actually pagdating ko, may plano na. Anticipation ng warrant. Sabi ninyo pagdating nyo. So dumating kayo mga bandang September, meron na yan. Ma'am, maraming salamat talaga sa tanong na yan. For me to clarify that statement na natitwist na sa social media. That interview is made from the context of the chief of the CIDG. Isang part lamang ng PNP, maliit lang akong parte ng PNP, na may sariling mandato. Kaya tumatakbo sa akin, ma'am, yung crisis. Palaging tumatakbo dyan, bilang operations officer, bilang commander, yung 4 piece of contingency planning.
predict, prevent, prepare, perform. Palaging may plano. Dahil nagbabasa ako ng dyaryo, ito may possibility na lalabas ang mga to. So, naghahanda ako na pag inutusan ako ng Chief PNP, hindi ako magsimula sa zero. So, it's not about anything, about sinister or anything, but it's just part of my job to plan for it. So, ano ang mga dapat pag may lumabas may mga wanted person, in-anticipate natin lalabas ang So warrant. hindi pa dumarating yung diffusion notice noong March 11, may plano ka na. Hindi ko po dinidinayan, ma'am. Part ng aking trabaho ang mag-prepare ng contingencies. Tama, para pag hindi naman nautusan kita ako, nakaredy binibintang. po yan, ma'am. At meron kang interview, sinabi nga na January 2025, nagkumpuni ka na ng secret 80-page plan na ang tawag Operation Pursuit ng New York Times. Ang pagkaintindi natin, Oplan Tugis. Tama ba yun? Wala po akong sinabing ganyan, ma'am. Kung sino man ang source niyan, I'm not very sure about it. Lumabas sa lahat ng media, sa GMA, pati New York Times sinabi. Pwede po nating makita, ma'am, kung Hindi if ko possible. alam. Yan lang ang nabasa ko, katulad ng marami. Operation Pursuit, tapos translate Oplan Tugis. Okay, may Napakakabal pangalan ho ba ako na na yun. naging source, ma'am, kung pwede ko makita? Kasi until this point, gusto ko rin po, ma'am, maraming salamat sa pag-clarify nito. Gusto ko sana makita, ma'am, yung Ang pangalan ko sinabi, talaga. ang PNP, ang nagplano na ng isang Oplan Tugis. I'm na just one of napakahaba ng Yun lang, ma'am. I'm just one of the 220. Unfortunately, I'm just one of the 220,000 policemen of the PNP right now. Kung sino source nila, gusto ko sana nga makita, ma'am, na ang pangalan ko talaga is nandyan, na sinabi ko yan. Kasi na-attribute sa akin yan, ma'am, eh. Kaya I'm really thankful Yeah, at this opportunity to clear that Yes, Senator part Bato. ng news. Andyan, oh. How about that Chief PNP? Hindi kayo source yan? Yeah, sabi kasi si PNP Chief Marbil, inutusan si General Torre na ilalagay si Presidente Duterte under police custody as soon as the ICC issues the arrest warrant. Ma'am, wala po kaming ganyan at hindi ko po nakita yung Oplan Tugis na sinasabi niyo ngayon. So, ibig sabihin yung New York Times, lahat ng local media, sinungaling. Okay lang. I mean, sabihin lang natin alin yung totoo, alin yung hindi, para maliwanagan kami. Madam Chair, mas naniniwala ako sa kanila pag sinabi nila yan kaysa dyan sa mga lumalabas sa balita. Kapag sinabi nila na hindi silang source, naniniwala ako. Okay, paniwalaan natin. Tama naman, dapat paniwalaan ng kapulisan. Meron ba kayong memorandum, document, outline tungkol dito sa aresto ng March 10 or March 11? Bago pa dumating yung warrant, meron na ba kayong plano? Kasi sabi nga ninyo, General Torre, lagi kayong naghahanda for any eventuality. Crisis management nga naman. For the specific, yung March 11, ma'am, wala talagang pre-planned na sinasabing itong specific. Kaya on the fly ngayon, ma'am, na ginawa, ma'am. Eh. So everything that was done there, based on the contingencies, meron tayong mga, may situation analysis, may... Pero sinabi rin ninyo, matagal ng plano yan. Yes, ma'am. Naabutan ko na yan. Pagdating ko, meron na yan. Anticipation na kami. Actually, ma'am, ang pinaka-mother of plan yan, ma'am, baka kasi yung pursuit na yan, hindi tugi sa pinagsimulan, baka manhunt. Kaya pursuit, baka manhunt yung manhunt Charlie natin, na mayroong ganyan ang PNP. Hindi The eh. accounting of wanted persons. Hindi po, General Torre, kasi may PNP memos for deployment. Pinirmahan ni Chief PNP Marbil, March 10 pa lang. Wala pang arrest warrant, magde-deploy na tayo ng kapulisan sa NCR at pati na rin sa Davao. Diba? May memo tayo, pinakita natin nung first hearing. Yes, Chief Marbil, please. Ma'am, that's a regular deployment po yung pinapadala po natin. Yun po yung ano natin. Bakit kayo nagde-deploy? Wala pang warrant? That's already part of the contingencies. Kasi, hindi naman natin madi-deny na napaka-high profile ni PRRD. Ito na nga, may preparation na may probability na lalabas itong order na to. On my part, lalabas ang Pero order na to. sabi, nung unang hearing ni Secretary John Vic, na chismis lang naman, magde-deploy ka sa
chismis lamang? There's really no harm in erring on the side of caution, ma'am. Palaging ganyan. Prevent after the prediction. We prevent whatever. Kaya palaging predict yan ang scanning the operational environment, threat assessments, So wala preparation, talagang IPB. plano. Pero sinabi mo, matagal ng plano yan. Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're part of the saying that PNP. it was just general contingency planning, Yes, ma'am. no specific incident was anticipated? Although, sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating nung mga... Anticipation ng warrant ng ICC. That's very specific po. Ma'am. Hindi siya generic contingency planning. Part na ho ng aking trabaho na ma'am yan, nakita ko na, sabi ko, nako, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So, that's all part of the anticipation already and the So in contingency fact, there was planning. a plan. Ma'am, So in fact, there was a plan. There was a- Kasi nag-anticipate na kayo na In-adjust na magkakaroon lang. ng warrant. ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order Kayo sa lang ang akin, nagplano mag-isa sa buong PNP. I'm the head of the CIDG, ma'am. I have, Pero kayo lang ang nagplano I have ng 2,000 operation. people. I have I 2,000 people under understand, me. sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG, kasi ayaw ninyong tawagin na CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at Sino-sino ma-engage po? just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force, kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them through the Chief PNP. Sir, I need the Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements, ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano kasi may anticipation ka na eh. At Definitely, saka ma'am. nananawagan ka na sa Definitely. iba't ibang tropa. Definitely, we are denying that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down. So Chief Marbil, tama ba inauthorize ninyo na tawagan yung iba't ibang pangkat ng PNP si General Torre? Siya nang namahala ng lahat. Ma'am, ako po ang in charge po ng Philippine National Police. I just ordered General Torre to prepare. Yun po yung contingency natin. Kasi we heard from the news coming from the former president that there will be an ICC. Pero iba-iba na yung mga grupo na tinatawagan niya, hindi na si IGG lang. That's ma'am, dun sa atin sa ano natin, meron po yung power ng CIDG. That's really to help from other units po. Okay naman po sa Philippine National Police po yan. Okay, eto naman tayo sa mga nangyari doon sa Villamor na, no, sa 250th. Ano na ang nangyari doon? Gusto lang natin malaman at itatanong kung ano nangyari dahil nandito na tayo, no? Umabot na tayo sa Villamor. Was there a time na may binantaan ka o tinakot o pinagsabihan kung sino man doon? At the end of the day, ma'am, everything that happened in the 250th wing is for the purpose of bringing the former president to the plane peacefully. So, nandun yung continuum on the application of forces. So, nandun yung pakiusap muna na ginawa namin simula pa nang siya ay ma-take into custody up to nang isasakay na siya. So, continuum forces, pakiusap and everything. And kailangan there's always a time to
Parang to tell hindi them na, that, parang hindi na pakiusap ang nangyari. Yes, ma'am. Kasi inaresto na ninyo si Attorney Medialdeo, sabi ninyo, obstruction of justice, tama? force continuum, ma'am, At na hindi sinabi na nila rin sa ninyo pakiusap. doon sa last hearing natin, under oath, sinabi naman ninyo na talagang hinandcuff ninyo at binasahan na ninyo ng Miranda, Because tama? on the force continuum, ma'am, pataas ang application of force. Pinakiusap ko, 10 oras na nakikiusap, hindi masunod, and alas 12 na, mag-alas 10 na, lilipad ng aeroplano, Pero teka, in-elevate ko ng konti. So, na, I nandidiin became ka forceful na. at that time. Okay. Pero ang tanong, bakit inaresto? May paghadlang ba sa proseso ng batas? May tunay ba na obstruction of justice? May panahon ba na pinigilan ni E.S. Medialdea kung sino man testigo na magsalita? Binago ba niya? Sinira ba niya yung mga dokumento? Tinago ba niya ang makakatakas na suspect? Lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay? Na pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen, lahat ba yun? Talagang obstruction of justice. Alin bahagi dyan ang obstruction? Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He's placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, personal na hinarang niya, which is, kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to The Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yun? Klaro ba kayo? Na ang ginawa lang, ang sinabi nyo sa last hearing, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang. Naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga, Dahil lang sa isang upuan? no, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Libo-libo Which is, I naman really don't kayo. want to do. Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay So, sumakay what ng bus. particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque nahankap mo na si A.S. Medialdea, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung paghankap mo ba, anong justification mo? Yun lang naman. Yun naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated, and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya, sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si E.S. Medialdea. Actually, hindi ko na nga Sino hindi nailagay sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, Hankap sir. na ninyo. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na So kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang bisis mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa daig. Yun talaga mission mo. Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya, magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi ay may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit